Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyo ngayong araw na ito. Ito po ang programang Bridges on Air, hatid po sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Ray Sampang and of course kasama natin Aris Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. ang ating pong mga katuwang din sa ating pagsasayang papawid ng programang ito, ang ating executive producer, katuwag din ng CFO, of course, si Ms. Stephanie Vicente at iba pa natin mga kasamahan sa Commission on Filipinos Overseas. Of course, si Attorney Magracia, of course, sa lahat po ng mga opisyal at staff ng CFO. And of course, ating Master Control dito na umaalalay din po sa pagsasayang papawid ng ating programa. Alright, mahalaga, Ares, ang pag-uusapan din natin ngayong araw na ito dito sa edisyon natin ng CFO dahil dalawa ang magiging community correspondent natin for today's episode. O sila, yung ating mga community correspondents, sila po ay karamihan sa kanila ay mga nagtatrabaho doon sa ibang bansa at nagboboluntaryo para makapaghatid ng impormasyon dito sa atin sa Radyo Pilipinas World Service. At itong dalawang community correspondent natin, Ares, ay sina Gray Panganiban, Mayrong, ating CFO community correspondent from Osaka, Japan, at si Imariel Bernal, ang ating CFO community correspondent dito naman sa Manila. And of course, ang ating featured Filipino for ating Pinoy ako guest, Ares. Siya po ay si Lord Leomer Pomperada. Siya po ay dating awardee ng isa sa mga nakatanggap ng Presidential Award for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Ito po ay isang award na ginagawad ng Office of the President sa ating mga migrante, sa mga balikbayan, mga permanenteng nakatira na sa ibang bansa na patuloy pa rin tumutulong dito sa atin at may mga ginagawang kabutihan sa ating bayan. Yan po ang ating mga magiging kasama, kabahagi para sa edisyong ito. Pangatlong edition na ito ng Bridges on Air. Third edition na natin, third episode na natin ito. So mamaya po, antabayan ninyo sila Gray Panganiban Mayrong
at si Emariel Bernal, ang ating mga CFO Community Correspondent, and of course, ang ating tampok sa ating Pinoy Ako segment, si Lord Leomer Pomperada, Presidential Award for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Ang tabayanan niyo lamang po yan sa pagbabalik ng ating programa Bridges on Air, makalipas lamang ang ilang paalala. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Love life online? Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Bridges on Air dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin ang inyong lingkod, Ray Sampang. Of course, kasama pa rin Si Ares Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. ito na, Ares, nasa linya na natin ng komunikasyon. Itong ating mga community correspondent. Unahin na muna natin, Ares, ang ating community correspondent mula sa Osaka, Japan. Walang iba kundi si Gray Panganiban. Mayroong pabatiin muna natin siya. Magandang araw sa iyo, Gray Panganiban Merong, ang ating CFO community correspondent from Osaka, Japan. Magandang umaga po, Sir Ray and Sir Aris. Ay, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Okay, thank you very much, Gray, sa pagpapaunlak mo. And we believe, I think nakasakay ka sa train sa mga oras na ito. Opo. Alright. Nasa trend po kami ngayon. Mhm. Papunta po kami ng Kyoto. Oh, Okay. So, sabi ni Aris sa akin, nung siya nag-i-stay sa Japan, kapag maingay daw yung isang tao sa tren, masama yung tingin ng mga Hapon. Tama ba? Opo. Kaya medyo hindi Hindi po. po, wala naman nakatingin sa'yo masama ngayon. Wala pa naman po. natago si Gray doon sa Oh, okay, sige. Pero may hahatid sa Nasa atin, tulok. may hahatid sa atin si Gray na balita, mga impormasyon. So, Gray, go ahead with your report, Gray. Okay po. So ngayon po ay nasa Kansai region po tayo ngayon. So specifically nasa Osaka, and then meron po tayo mga aktibidad na gagawin. Nagawa na po namin actually sa Mie. Ngayon naman po ay papunta kami sa Kyoto at sa Shiga naman po ang natitira naming mga pupuntahan para po sa ating mga Pilipino. So, ang ginagawa po namin ay more on home visits po. Binibisita po namin ng mga pamilya, mga Filipino families po na nandito sa Kansai region. Also, meron din po kaming inorganize na focal group discussion para naman po ito sa mga Filipino students, sa mga leaders po ng ating mga komunidad po dito sa Kansai. Alright. Gray, nung huling napunta ako dyan sa Osaka, actually yung anak ko ngayon ay nasa Osaka, dumating dyan kanina. Nung huli akong pumunta dyan, napakaraming Filipino exchange students. May nakakausap ba kayo mga estudyante dyan? Mga scholars? Bukas po pala Bukas ang pa. aming schedule sa mga kabataan po, sa mga estudyante po Alam mo, Kuya natin Ray, sa Kyoto po. marami kasing maraming scholarship Okay, alright. ang Japanese government para sa Pilipino. Mhm. At napakaraming researchers na Wow, Pilipino doon. talaga. Talagang maganda ang academic Okay. community doon sa Japan. Alright, Gray, so sa ngayon, nasa train ka, ulitin ko lang, on the way, saan ka? On the way saan? Kyoto. Kyoto. Kyoto po. Okay, and you said meron kayo mga ginawang mga activities. Pakiramdam lang ulit kung ano yung mga activities na yun.
Okay po. So, noong una po ay sa Osaka po kami. So, ang ginawa po namin doon ay nag-register po tayo ng mga Filipino migrants po doon. So Okay. far, 8 po ang na-register namin doon. Mhm. So, pumunta po kami sa Philippine Consulate General and then sa mga pumupunta pong clients doon, yun, may narehistro po tayong 8. And then after po noon, nagkaroon po tayo ng ugnayan sa Kansai. Okay. Usually ito po ay ina-attenda ng mga leaders po ng mga Filipino communities. And then may nag-attend po na 21 naman po sa kanila. And then ngayon naman po, pumunta naman po kami sa Mie, specifically sa Matsusaka, nag-home visit po tayo. And then may binisita din po tayong isang store doon. Okay. Ang pangalan po ay Daungan. And then may mga na-meet din po kami mga Filipinos. Actually may mga na-meet din po kami na mga naging kliyente din po natin, ang mga Alright. naging constituent po natin sa Commission on Filipinos Overseas. Nakita naman po natin din na kinamusta po natin sila. Mhm. Far okay naman po ang kanilang buhay dito. And then yung regarding dun sa home visit, pamilya po sila, dumaan din po sila sa Commission on Filipinos Alright. Overseas. Actually, yung anak din po nila, nag-undergo din po siya ng peer counseling program po natin a year ago. So, today daw po is 1 year niya na dito sa Japan. Good. And then, yung mga upcoming activities naman po natin is later po, meron po tayong focal group discussion po sa Kyoto Association Pinoy Scholars. Ito po ata yung sinasabi ni Sir Ares Oo. din po. And then, mag-home visit din tayo and another focal group discussion naman with Filipino communities and migrants. Yan. Matanong ko lang, Ares at saka Gray, no, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga overseas Filipino workers natin na nanonood at sumusubaybay. Bakit kayo nagsasagawa ng home visit? Anong purpose ng home visit? Okay po. Gray? So, actually, ang purpose po din ng home visit ay nga po para makita po natin ang estado ng buhay din nila dito, Okay. makamusta sila, malaman po kung ano yung mga challenges na na-encounter nila, at saka ano din po, baka meron din po kasi silang mai-recommenda na mga government programs po para sa kanila na nandito na pwedeng ma-provide po ng ating Philippine government. Ginagawa po yan ng CFO na nagpapadala tayo ng mga kasamahan natin sa ibang lugar para i-validate kasi nagsasagawa tayo ng pre-departure orientation seminars dito sa Commission on Filipinos Overseas. Kung binibigyan natin ng overview yung mga titira sa ibang bansa, kung ano yung buhay na haharapin nila doon. At tinitignan din natin kung yung mga ibinabahagi naming impormasyon doon sa mga kliyente ng CFO ay tama naman. Yes, oo. At angkop pa sa panahon. Kasi bago-bago yung sitwasyon eh. So, yung mga binavalidate din namin yun. At hindi lang binavalidate by just mag-internet search ka lang. Yes, talagang oo. Pupuntahan talaga dun sa lugar. Kumbaga, Ares, ito yung meaning talaga ng title ng ating programa. Tulay sa Himpapawid, Bridges on Air. Tumutulay tayo ang CFO papunta sa ating mga kababayan. Tama. Okay. So, Gray, so bukas marami pa kayong activity. Po, marami pa po tayong pasensya po, medyo maingay. Okay lang, Gray. Naintindihan namin. Announce lang po. Naintindihan namin ang sitwasyon. Oo. Marami-rami din po tayong bibisitahin. Actually, meron po ulit mga focal group discussion, as I mentioned po kanina with the PhilCom. Magbibisita din po tayo sa mga international Intercultural Association for Globalization. Para school po siya. Also, bibisita din po tayo sa Shiga sa December 7 sa Hikone.
at nagahama. Para naman po mag-attend ng misa, makita din po natin yung mga ating mga Pilipino doon. Sa, Ayan, sige, narinig ko siya. Narinig ko yung nasa background mo. Okay. Nasa loob siya. Yeah, nasa loob Alam mong talaga. parating na siya Ay, sa Ayan, ano palagay ko. O, yan ay patunay lamang na talagang habang nagbabalita sa atin si Gray, live yung balita niya. Di ba? Live yung kanyang balita. Pero, Aris, matanong ko lang to kay Gray. Gray, sa naging mga pagbisita niyo, home visits ninyo, ano yung usually na nagiging problema nung isang Filipino migrant, isang Filipino family na nag-migrate na dyan sa Japan? Meron ba silang nare-relay sa inyo na usually nagiging challenge nila? At paano ito na-overcome at paano nakakatulong ang CFO dito? okay po. Yung isang problema po na kwento po sa amin sa mga home visits po namin is more on sa language barrier. Siyempre po, Japanese po. And then mostly po ay yun nga, naka-Japanese characters na din po ang mga trains, lahat, grocery, pagkain. So, kailangan po talaga nilang mag-aral ng Nihongo. So, actually, ito din po ay binabanggit din po sa ating pre-departure orientation seminar dyan po sa Commission on Filipinos Overseas. So, yung mga iba din po, ang mga challenges na experience din po nila ay depression. Ayan, Yun. dahil malayo din sa pamilya. Speaking of that, Gray, may sinabi nga sa akin si Ares, no, na yung condition ng mental health ng ating mga Filipinos abroad, actually matagal na yan, matagal na. Pero hanggang ngayon nandiyan pa rin. Kamusta? How is the mental health ng ating mga Filipinos overseas? At paano tumutulong ang CFO para ma-address yung mga mental health issues? Okay po. So actually, yun din po ang usually yung iba mga recommendation din po namin is meron nga po tayo mga support networks po available para sa kanila. Isa din po doon, ang Commission on Filipinos Overseas, binabanggit namin na kapag kailangan po nila ng support network ay meron po kaming mga empleyado ng Commission on Filipinos Overseas. Kuya Ray, meron ka sa CFO kasi meron din kaming mga kasamahan doon na mga trained counselors. Uy. So Counselors. pwede silang Tumawag. kausapin ng ating mga Filipino kapwa overseas. Filipino. Pwede sila mag-usap. Mhm. Hingahan mo no anong anong gusto issue. mong ihinga. Oo. Kasi ang hirap talaga ng buhay sa ibang bansa. Minsan kasi wala kang nakakausap na Totoo. wala kang nakakausap na kapamilya, kaibigan, or ang pinakamasaklap doon, hindi mo naririnig yung sarili mong wika, kaya lalo kang nabuburyong, sabi nga lalo ka nabuburyong. Oo. So meron kaming mga kasamahan sa CFO na train sa mga ganyang bagay. At meron ding mga organisasyon at individuals na nagvo-volunteer sa CFO at binibigyan din kami ng training kung paano din harapin tong mga ganito. At sila din nagbibigay din ng oras para tulungan din yung mga kapwa. Oy. So they can contact that number. Aris. Meron pong hotline na ibibigay. Hindi pa siya activated pero dine-develop pa po Nasa kasi pipeline na, nasa yung pipeline sistema. na. Okay. Alright. Okay, Grace. So meron pa lang ganun, ano? May in the pipeline na yung hotline na yon para makatulong sa mental health issues ng ating mga kababayan. So usually yun ang nagiging problema. Yung tawag dito yung immersion, yung adaptation nila sa environment. Kamalaking bagay, Kuya Ray, na yung mga home visits. Kasi makakakita sila, Oo nga. So, dito yung mga taga-embassy. Oo. Malaking bagay yung ginagawa nila, Gray. Alright. Okay, Gray, bukod dito, mayroon pa bang ibang mga nagiging issue, challenges? Gray? Okay po. So actually, ang problems po ng mga migrants nga po namin, sabi nga nila ay 4 Ds.
Mhm. Sabi. So, ano po ba tong 4Ds na ito? Mhm. Unang D ay debt. Yan po yung utang. D, domestic violence. D, depression. At saka last na D ay drugs. So, yan daw po yung mostly na problems din nila dito. Okay. And lahat naman yan, makakahingi sila ng tulong sa CFO. Pagdating sa pag-address dun na mga nabanggit mo, Gray. Sa domestic violence po, meron po tayong yung sa ugnayan po natin, actually diniscuss din po yan, na meron po tayong hotline, yung 1343. Mhm. Also sa depression naman po, nabanggit naman din po ni Sir Ares na meron nga po tayong mga trained counselors po sa Commission on Filipinos Overseas na pwede po nilang kontakin. Ayan, yung mga previous na counselors din nila dumaan naman po sila sa CFO. nga pala. So, pwede po nilang kontakin yung mga yon. Ayun po. Okay. Well, with that, Gray, alam naming medyo nasa biyahe ka and nasa loob ka ng train. So, we appreciate it very much lahat ng information na pinagkaloob mo sa amin. And siguro at my end, sabi ko thank you very much at have a safe trip pabalik ng Kyoto. Kyoto. And si Ares. Magandang lugar ang Kyoto. Napakagandang lugar daw, sabi ni Ares, yung Kyoto. Okay. Well, thank you very much, Gray. Thank you, Gray. Maraming salamat po, Sir Ray and Sir Ares. Ayan, si Miss Gray Panganiban Mayong, tama ba? O tama. Si Miss Gray Panganiban Mayong, ang ating CFO Community Correspondent mula sa Osaka, Japan. Mula sa Osaka, Japan, Aris, babalik tayo dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas naman. Meron pa tayong kasamang isang CFO Community Correspondent. Ito naman ay si Emariel Bernal. Ayan, mag-uulat mula dito sa Manila. Okay. Emariel Bernal, go ahead, Emariel. Hello po, good morning po. Currently po ngayon, nasa Microtel po tayo sa UP. Microtel by Windham UP Tech na nga po sa BUC, and we are conducting our 2025 Balikbayan Stakeholder Conference po. So ayun po, ang team po ng conference, BLB conference po natin yun is localizing diaspora engagement, empowering LGU through migration, philanthropy, and partnership. So nag-start na po yung pre-conference po natin kagabi, and ngayon po ngayon po may panel discussion po regarding po sa diaspora philanthropy for sustainable and inclusive development. So ayun po yun. Okay. Gracing us po yung our partners of the Caviteños UK Association of Film Teachers of America, or AFTA, and also we have po si Sir Virgilio Hizon po from the Alae Foundation po. Okay, yung nakapanayam namin last episode. Yes po. Okay. So, Emariel, ulitin lang natin para sa kapakanan lang ng ating mga nanonood at nakikinig sa Ibayong Dagat. Ano yung activity ngayon dyan sa Microtel at hanggang kailan niya magtatagal dyan? Hanggang kailan ang activity? Yes po, ang activity po natin is Balikbayan Stakeholders Conference po. So, ang mga kasali po dito, yung mga LGU partners po natin at mga Filipino Association Overseas. And po, it is a 3-day event po. Nag-start na po siya kahapon, yung pre-conference po natin. And until tomorrow po. Until tomorrow. Thursday. Tama. Until tomorrow. Okay, sige. So, I'll turn it to Ares. Kung baka may mga tanong si Ares sa'yo, Emariel. Kaya pala din kita nakikita at nandiyan ka pala. Itong session na to, ito yung Diaspora Philanthropy. No? Yes po, sir. Mamayang hapon, ano naman yung session ninyo mamayang hapon? Yes po, yung session naman po later is LGUs as catalyst of diaspora engagement and local innovation. So dito po, yung Naga City Government po and the Tuguegarao office po, City Government of Tuguegarao po, will join us po and will discuss po how their LGU incorporate migration and development in their development plans po and programs. And we also have later po learning sessions din po from
Sir Nick po, I think you also met Sir Nick from the Tobacco Stream. And also po si Prof. George Tigno po, professor po from the University of the Philippines. Yung topic naman po ng learning session, for Sir Nick po, ang topic po niya is establishing a migrant resource center, and for Prof. George Tigno naman po is the evidence and insights on local migration and diaspora engagement. Alam mo kuya, yung session mamaya, makikita natin na yung concern ng pamahalaan Okay. Filipinos. Hindi lang confined sa national government. Kasi pinapakita natin doon yung ginagawa ng Tabaco Albay, ng Naga City. Kasi meron din silang mga programa nila. Sarili programa. Sarili din silang programa na ang gusto naman namin sa CFO ay maipakita sa ibang lugar para din gayahin naman din nila. Dahil ang migrant Filipinos ay all over the country manggagaling yan. So mas maganda kung may national, may local, may mga initiatives, Magsasama. That's good. That's good. So hanggang ano po 'yan? Hanggang bukas, tama ba? Emma? Yes po. Tomorrow naman po yung topic naman po yung public-private diaspora partnerships. Ito naman po, we will be joined by the Water.orgs and Konegosyo po. Ayun. Sino moderator niyo bukas? Yes po. Sino moderator niyo bukas? Si Attorney JK Magrasya po. Si Attorney JK. Pakisabi kay Attorney JK na hanap ko siya, kaya pala hindi ko siya makita, nandyan siya. Yes po, for busy. tomorrow po. Oo, anyway. Yes po. Pero mayroon Then lang our akong tanong. Yes po. Kasi nabanggit mo yung diaspora. Ito ay hindi common na napapakinggan ng ating mga kababayan. Parang bago sa kanila yung term na diaspora. Ano ba yung diaspora? Sige po. Ganun po. So, when we say diaspora po naging ano po tayo. So, Sige lang. Sige, Emma. sige. Ayun, so, parang kapag sinabi po kasi natin diaspora, ibig sabihin, magsascatter na po yung mga from one place to another. So, ayun po, kaya po sinabi siya na Filipino Hello. in this case po, overseas po. So, Okay. ayun po. Yun lang po ang short meaning po ng diaspora. Okay. Sige. So meaning Filipino diaspora. So halimbawa, kung ako naman ay Meksikano, pwedeng Mexican diaspora. Pero tayo kasi Pilipino, kaya Filipino diaspora. Yes po. Kapag Okay. po ang isang Pinoy ay pumunta po sa isang bansa, for example po yung mga nasa Japan po, ayun po, Filipino diaspora community po sila doon. Okay, sige. Ayun, yun yung kasi nung araw, Kuya Ray, ang naalala kong unang gumagamit ng term na yan, yung Israel. Kasi di ba nagkalat yung Yes, mga Jews yes. all over Oo. the world. Oo. And then yung mga Indians, ganyan na rin. Yung dati diaspora ginagamit nila, ngayon gumawa na sila ng sarili nilang terminolohiya, NRI ng tawag nila. NRI. NRI, non-resident Indians. Ay, ganun. Sa atin naman, nagsimula tayo as OCW, naging OFW. Ngayon, dahil binibigyan na rin natin ng special emphasis yung diaspora, kaya tinatag yung CFO at yung CFO naman ang nangangalaga sa ating diaspora. Ayun, very good. So, Emma, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa pagbibigay mo ng report diyan sa iyong kinaroroonan sa Microtel. Yes po. Thank you po. Thank you po, Sir Aris. Salamat, Emma. Thank you, Emma. Thank you. Yan po si Miss Emariel Bernal, ang ating CFO Community Correspondent. Nag-uulat mula po dyan sa may Microtel dito sa Quezon City dahil mayroong event doon ng CFO. Ayan. Napakahalagang event yan. Alright. Kanina naman napakinggan natin si Gray, si Gray Panganiban Mayrong. Ano po ang ating CFO Community Correspondent mula sa Osaka, Japan. Maiksi lang yung oras, pero gusto ko rin sanang tanungin kay Gray kanina. Alam mo, Kuya, ang daming Pilipinong nagpupunta ng Japan para mamasyal. Talaga? Grabe, Ay, naku, sinabi mo pa yan. Si Step ka lang
ano yan eh, nanghihingi ng authority to travel. Kasi government worker Oo eh. nga, oo nga. Pirmahan ni Dave Gomez. Pero dito yata si Dindo na. Si Dindo muna, si Dindo. Okay. Sige. Alright, magbabalik muna kami ni Ares makalipas ang ilang paalala. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdidieta? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang ating programang Bridges on Air dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Kami pa rin po yung mga lingkod. Ray Sampang po. At si Ares Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. At narito na tayo sa ating segmentong Pinoy Ako. Pinoy Ako. Tampok ang natatanging kaling at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At ang ating makakasama ngayon sa Pinoy Ako segment ng Bridges on Air ay isang batang leader. Siya ang pinakabatang recipient ng Presidential Awards for Filipino Individuals and Organization Overseas. Siya yata ay 22 years old lamang nung tanggap ang award. 22 years old. 22 years old lang. Presidential awardee. Presidential awardee na. Napakagandang ito ay na-interview na kasi namin to before. So naikwento na niya yung kanyang mga pinagdaanan at napaka-impressive. Ang galing nitong batang ito. Siya po ay tubong San Jose Antique, isang Antiqueño. Siya po ay si Lord Leomer Pomperada. Magandang araw sa iyo, Lord. Magandang araw, Lord. Magandang umaga din sa inyo. Ayan, sige. Si Mr. Lord Leomer Pomperada, ang ating Pinoy Ako feature ngayong episode na ito. Totoo ba yung sabi ni Ares, Lord? Ikaw na yung pinakabatang recipient ng Presidential Award na ito? Opo, totoo po yun na ako po yung youngest recipient. Pero 30 years old po ako nung ako po ay pinarangalan. Pero po, 23 years old ako nung naging presidente po ako ng World Youth Alliance at lumipat sa Amerika. Pero binigyan po ako ng medalya nung 30 na po ako. So, yun pa rin. Isa pa rin ang pinakabata ko. Oo. Talaga naman. 30 years old. Ano ba ginagawa ko nung 30 years old ako? Di ko So, nasaan ka ngayon, Lord? Ngayon po nasa San Jose Antique po ako. Yan, Antique. Okay, sige. So, nabanggit nga ni Ares na nakapanayam ka nila before at naikwento mo na. Okay, so i-share mo naman dito sa ating programang Bridges on Air. What made you reach for your goals dito? Paano, ano ba yung mga challenges na hinarap mo and how did you face those challenges? Opo. Magandang umaga po ulit. Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Ako po ay lumaki sa probinsya ng Antique. At ako po dito lumaki at nag-aaral po ako sa Maynila ng kolehiyo. Nagtapos ako ng diplomasya sa De La Salle College of St. Benilde. Pagkatapos po nun, nagtrabaho po ako sa isang think tank on good governance. Pero later on, nag-decide ako na magtrabaho sa World Youth Alliance. Ang World Youth Alliance po ay isang organisasyon ng mga kabataan sa buong mundo. Ang kanyang main na mission is para i-defend yung dignidad ng bawat tao at
i-empower yung mga kabataan natin. Sumali ako sa World Youth Alliance ng 21 years old po ako. Pagkatapos ng isang taon, ako po ay pinili na bilang director sa Asia. So 21 years old ako, 22 years old. Pagkatapos, pagka 23 years old po, napili naman po ako bilang presidente para sa buong mundo. So imagine niyo po, napakabata ko pa noon, 23 years old. Pagkatapos, Oo naman. ako na yung napili bilang presidente. Meron po kaming 1 milyon na mga miyembro sa buong mundo. At kinailangan ko po lumipat sa New York sa Amerika kasi nandun po yung aming global headquarters kasi malapit po sa United Nations. Malaking aspeto po ng trabaho ko, magtrabaho sa mga pinuno natin sa United Nations para magpresentar ng boses ng mga kabataan. At malaking responsibilidad ko din na umikot po sa buong mundo. Kaya po nabigyan din ako ng oportunidad na umikot sa almost 70 countries sa buong mundo sa napakabata ko pong edad. Yung mga challenges ko po na naharap nung lumipat ako sa ganitong posisyon, syempre bata po ako, 23 years old pa. Wala namang kurso para ihanda ka para sa pagkagulo, di ba po? So lahat po talagang ang daming papagawa sa'yo na mga gagawin sa Amerika ng mga trabaho tulad ng fundraising, pag-organize ng mga marketing campaign, pag-prepare ng mga speeches para sa mga world leaders. Importante po na kailangan talaga every opportunity, every task is an opportunity para mas mapagaling tayo. How can we improve ourselves? Kasi minsan isipin natin, hindi ko to alam, hindi ko to kaya gawin, wag na lang, 'di ba? So sa akin po, pinalaki po ng mga magulang ko na kailangan kapag meron kang opportunity para learn ng isang bagong skill o kaya bagong ability, talagang take mo yan as a challenge. Minsan pupunta ako sa mga meeting, sasabihin nila, nasaan na yung presidente ng World Youth Alliance? Okay. Tapos syempre sabihin nila parang nasaan na yung presidente? Tapos Hindi sila makapaniwala. yung presidente, oo. Tapos hindi sila makapaniwala na yung kausap nila, yun na pala yung presidente. Hindi mo kataasan, di ba? Tapos nagugulat nila sila, tapos sabihin nila, talaga ang bata mo naman para maging presidente. Sabi nila, 23 years old ka pa lang, di ba? Lahat po ng katrabaho ko mas matanda sa akin, saka yung kultura. So doon ko po talaga nakita na kailangan una sa lahat, kailangan lakasan tagal yung loob natin. Importante yun. Kasi kahit bata tayo, kaya natin gumawa din ng mga responsibilidad na ibibigay sa atin. Pangalawa, pinalaki ako ng mga magulang ko na sabi sa akin ng tatay ko bago ako umalis ng Amerika, huwag ko kalimutan yung lahat ng mga taong tumulong sa akin. So kahit na presidente na ako, meron akong malaking titulo, kailangan yung posisyon na yon hindi pumasok sa ulo ko. Kailangan humble pa rin tayo, kailangan alam natin na ito ay isang responsibilidad, hindi isang bagay na kailangan ipagyabang natin. At pangatlo, minsan hindi ko alam kung paano ko nagagawa yung mga responsibilidad ko. Minsan sa isang linggo kailangan ko pumunta sa 3 kontinente. Minsan galing sa flight na isang araw, diretso na ako magsalita, halimbawa sa Kenya, kung saan man. So, importante talaga yung faith in God talaga. Parang minsan talagang, sabi ko, Lord, paano ko ito magagawa? Kailangan puntahan. Curious ako, how did you spend your early part of life mo? Nung 20 ka na, tapos ilang taon ka na nga? 30 na siya ngayon, di ba? Ngayon po, 34 na po. 34. So, from that, nung naging presidente ka nung organization, hanggang sabihin na nating 25, 26, kasi yan mga kabataan pa rin naman yan, di ba? How did you spend it? Nagkaroon ka ba ng pagkakataon para ma-spend mo naman yung finer things of youth, ika nga. Opo, meron naman po. Sobrang blessing po na nasa New York din ako nung mga younger years ko, ng mga 20s. Kasi New York, isang lugar siya na madami kang makikilala ng mga tao sa buong mundo. So, dami ko pa naging kaibigan kahit sa mga bansang hindi ko pa naririnig dati, like mga Trinidad and Tobago, mga Seychelles, kahit saan-saan. Parang sabi ko, grabe ang liit ng mundo. Tapos, sa New York po kasi, ang mahal kumain sa labas. Sobrang mahal. Kaya sabi ko na lang sa mga kaibigan ko, instead na kumain tayo sa labas, since gusto namin tumipid, nag-host po ako ng mga gathering, mga dinner, ganyan. Tapos, either magluluto ako ng Filipino na pagkain, o kaya magdadala kami ng mga pagkain galing sa mga bansa namin. Parang potluck. Parang potluck, ayan. Pero international potluck siya. So, doon parang
nag-share kami ng mga kultura namin. Ang saya po, 'di ba? So doon ko napatunayan na hindi man kailangan sobrang magastos, hindi kailangan laging kumakain sa labas para mag-enjoy kasama yung mga kaibigan mo. So na-enjoy ko siya kasi iba dun sa mga kaibigan ko na yon hanggang ngayon kahit na bumalik na ako sa Pilipinas, talagang malapit pa rin sa akin at nag-uusap pa rin kami. Alright. Yun nga, Kuya Ray, na ano, yung kwento niya. Oo. Doon mo mapapatunayan na bahala si Lord. Yo. Oo nga, no, bahala si Lord. Bahala si Lord. Oh, bahala na si Lord. Yeah. Pero yung ano, yung kung isi-simplify natin yung kinikwento ni Lord, no, kung ano yung naging papel niya sa World Youth Alliance. Kung isi-simplify natin, siya ang chairman ng Sangguniang Kabataan ng United Nations. Ayun. Tama yan, Lord, di ba? Parang Opo. ikaw na nga yun kung ikaw na yung chairman ng Sangguniang Kabataan International. Global. Oo. Tama ba? Tama po, parang ganun na po 'yan. Lord, sino ang mga interesanteng personalidad ang nakaharap mo na sa pagiging pangulo ng World Youth Alliance? Opo. Madami na po ako na sa United Nations po kasi nandun lahat ng mga heads of state, so nakita ko na po sila lahat. Minsan attend ako ng mga conference tulad ng mga APEC Summit. Nakita ko lahat ng mga sikat na leaders tulad nila Xi Jinping, sila Putin, sila Obama. Nakita ko na po yun sila lahat. Kahit po nung nasa Japan ako, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala yung prinsipe at prinsesa ng Japan. So, para sa akin po, isa siyang, syempre karangalan, pero nakita ko na grabe, ang galing naman kahit na ang bata ko pa, kahit na, alam niyo yung taga-Antique ako na madami ang taga-Pilipinas, hindi alam kung saan yung Antique. Nagkaroon ako ng ganitong oportunidad. So, masaya ako kasi na-inspire ko yung mga kabataan galing ng probinsya na kailangan kahit galing tayo ng probinsya, kaya pa rin natin magpursige para maabot ang ating mga pangarap. Kailangan hindi excuse na wala kaming pera, galing lang ako ng probinsya, hindi ko kayang makipaglaban sa mga estudyante sa Maynila. Well, number one, hindi mo talaga kailangan makipaglaban kasi at the end of the day, kayo pa rin magkikita later on, 'di ba? So, para sa akin, important na 'yun yung pinaka nakita kong talagang opportunity na pagbalik ko dito sa Antique, sa Pilipinas, umiikot pa rin ako, nagtitrain pa rin ng mga kabataan. Tapos nakikita na grabe si Kuya Lord, nagawa niya to sa napaka murang edad at sana magawa ko din 'yon. So, 'yun, sinasabihin ko sila, siyempre kung gusto niyo maabot mga pangarap niyo, kapag maduling ko, wag lang kayo puro video games, puro Yan, Netflix, nako, diba? yako. Kailangan magbasa kayo ng libro, makipaghalubilo sa ibang mga conferences, seminar, ganyan. Kailangan bawat opportunity, tingnan niyo kung paano niyo magagamit yun sa inyo. Hindi yung puro excuse lang, tinatamad ako, wala akong pera, 'di ba? Totoo 'yan. Well, Opo. totoo yung sinasabi ni Lord Ares. Kasi talaga namang mga bata ngayon nakatutok lang sa video games. Oo, sa phone nila. Phone, video games, hindi katulad ng panahon namin ni Ares, Lord. Wala kami niyan. Wala. Nabutan ko naman po yun. Oo. Ang laro namin ni Ares noon, tumbang preso, piko, yun. More on physical kami noon. Anyway, so sa ngayon, ano ang pinagkakaabalan mo at sa puntong ito as we speak? Ano bang, what makes Lord Leomer Pomperada busy itong mga nakalipas na araw? Itong nakalipas na mga panahon? Opo. Sa ngayon po, ako po ay nagtatrabaho pa rin sa World Youth Alliance. Meron po kaming programa na tinatawag naming Human Dignity Curriculum. Ito po ay isang parang GMRC o Values Education na mga module na binibigay namin sa mga private, mga pribado at mga publikong paaralan para mas mapalakas pa natin yung GMRC tsaka Values Education. So meron po kaming mga pinupuntahan ng mga pilot na probinsya sa Pilipinas para po matulungan sila, at yung goal po namin is later on mas madami pa kaming mga matulungan. So the past few days, few weeks, pumunta ako ng mga Tacloban, pumunta ako ng Mindanao, sa may Lanao del Norte, hanggang doon meron kami mga pilot sa Masbate, sa Bataan. At to be honest po sa inyo, talagang nakikita ko sa mga kwento ng mga guro, ng mga magulang, talagang alam niyo naman po to, talagang iba na yung panahon natin ngayon. Talagang kung kailangan na talaga aksyonan. Kasi in 5-10 years, kung patuloy na
bababa yung values ng mga kabataan natin, sa tingin ko po ito yung maging rason ng pagbagsak ng Pilipinas at ng buong mundo. Hindi kapag umiikot ako, sinasabihin ko yung mga kabataan na, alam nyo ngayon, hindi na natin kailangan ng sobrang talinong mga leader. Madami tayong mga leader na mga lawyer, di ba? Matatalino. Oo. Pero sila mismo yung lumalabag ng batas. Kaya in-encourage ko sila na kailangan talaga prioritize natin yung pag-form ng mga values ng mga kabataan natin. Kasi nakita ko po yun, hindi ko naman sinasabi na masamang bansa yung Amerika o Europa, pero doon po nakita ko na kapag hindi talagang naalagaan yung values, yung character, pagkatao ng ating mga kabataan, yun po yung magiging parang malaking deterrent at pagbagsak na po ng lipunan. So, yun po yung trabaho ko ngayon. Tama yun, Lord. Tama rin yun, Ares, yung sinasabi sapagkat yung tamang pagtatayo o pagpapalakas ng good moral values ay isang paraan yan para hindi maiwas o at least maiwas sa pagiging korap ang isang tao, lalo-lalo na pag naglingkod na sa gobyerno. Lord, sana dalangin namin magtagumpay kayo dyan. That is what we need now, sa totoo lang. Yung talagang mga tao na magsisilbi sa gobyerno, talagang buo ang puso, public service talaga. Tama po. Okay, sige. Oy, wala na, halos naubos na yung ating oras. Sayang, maganda yung ating usapan. Okay, meron pa pala. Ay, Meron pa. Ayan, pala. ako talagang mukhang kumakampi sa atin si Lord. Oo. Binigyan tayo ng extension, Lord. Okay, binibigyan kami Lord, ng extension ni may Lord. tatanungan lang ako sa iyo tungkol dun sa binanggit mo, no? Yung ina-advocate nyo ngayon yung adoption ng human dignity curriculum. Tama ba ako doon, Lord? Yung tama human po. dignity curriculum. Anong ibig sabihin ng human dignity curriculum? Paano ba natin may papaliwanag ng simple? Opo. So, yung human dignity curriculum, yung tinuturo po namin doon, yung dignidad po ng tao, tinuturuan po namin yung mga kabataan na ang dignidad ay ang special value ng bawat tao. Ang dignidad ay may tatlong karakteristik. Una, universal, lahat ng tao merong dignidad. Bata, matanda, kahit nakakulong, walang pera, hindi nakaligo, lahat may dignidad. Pangalawa, yung dignidad natin ay hindi nakukuha, hindi pwedeng kunin. At pangatlo, ang dignidad natin simula from conception to natural death. Pagkatapos po noon, pupunta kami sa mga lessons tulad ng pagkakaibigan, friendship, habits for excellence. At meron po kaming sobrang interesting na lesson. Ito po yung hierarchy of beings. Tinuturo namin ano ba yung pinagkaiba ng mga halaman, hayop, at tao. At doon nakita natin na yung pinagkaiba nila is tao lamang ang may kapangyarihan para mag-isip. Power to choose and to think. Mag-isip at pumili. Ano ibig sabihin nun? Siyempre yung halaman, yung papaya, hindi naman pwedeng sabihin niya, bukas gusto kong maging mangga, di ba? O kaya yung aso, hindi naman pwedeng sabihin na, gusto ko ako yung maging pinakamagaling na aso sa buong mundo. Okay. So tayo bilang mga tao, kahit na halimbawa ayaw mo nang mag-aral ng homework mo kasi pagod ka na, pero alam mo na kailangan mo mag-aral, mag-aaral ka. O kaya kahit na sinuntok ka ng kaklase mo kasi may ginawa kang masama, or hindi mo lang alam kung bakit, meron ka pa ring choice na wag siyang suntukin. Okay? Nakita namin na sa ibang bata mahirap siya. Pero later on, lalo na po sa mga mas bata pa, like grade 1, 2, 3 hanggang grade 4, itong mga bagay na to, kahit sobrang simple lang niya, malaking bagay sa kanila. At yung nakikita naman ng impact, nagkaka-goosebumps ako habang kinikwento ko to. Kasi yung binabago ng programa, hindi lamang yung mga bata, pero kahit yung mga magulang nila, yung mga guro nila, kasi kailangan din nila i-model kung ano yung tinuturo nila. Meron kami isang estudyante dati sa Bronx, sa New York, lumabas sila ng paaralan kasi nagka-fire drill. Tapos sa kabilang kalsada, meron sila nakita, siguro pulube o kaya parang hindi maganda yung pananamit. Tapos natakot yung mga grade 2 na bata. Okay. Alam niyo kung sabi ng isang grade 2? Sabi ng teacher, merong crazy lady, there's a crazy lady in the other side of the street. And then, sabi ng isang grade 2 sa kanyang teacher, "Teacher, you cannot call her crazy because she also has human dignity." So imagine, tapos merong isang mga bata, pupunta ng umuwi ng bahay, sobrang tuwang-tuwa sa mga natutunan nila sa magulang nila, di ba? Merong isang grade 3 dito sa Antique, sabi niya daw sa magulang niya, "Nanay, natutunan ko na kailangan magboto tayo ng mga leader natin na may integrity," di ba? Siyempre, di ko alam kung talagang nag-gets ba niya yung integrity. Pero sinasabihin niya yung mga magulang niya na dapat yung botohin mo mga leaders, yung mga honest, yung mga integrity. Okay. Oo. So, na-inspire yung mga magulang, yung mga guro din.
sa pamamagitan ng mga ehemplo ng mga kabataan. Pero yung pag kinaskade nyo sa baba yung human dignity curriculum, ang target lang natin dito yung mga bata pero paano yung environment ng bata? Kasi di ba may kasabihan nga tayo, yung ginagawa ng matanda nagiging tama sa mata ng bata. So meron ba tayong parallel effort para naman yung mga nakakatanda parang ibalik yung moral recovery, parang mga ganon. May ganon din ba kayong parallel ng mga hakbang? Tama, talagang I agree po dyan kasi yan po yung number one na challenge din namin kasi minsan kahit tuturuan mo sila ng magandang asal sa paaralan, pag uwi nila nakakarinig sila ng mga bad words, di ba? O kaya mga hindi magandang ehemplo, gagayahin nila yun. Kaya kapag nagtitrain kami ng mga teachers, meron din kaming separate ng mga sessions kung saan inimbita namin yung mga magulang. Meron ang ibang mga paaralan, kahit yung mga janitor, mga waiter, ino-orient din nila at tinuturuan ng mga modules para mag-change yung culture sa buong paaralan. Kasi yung dignidad, nila naman tinuturo yan sa values, kahit sa arts o kaya sa canteen, pwede siyang ituro. So, meron din kaming mga programa at nagka-partner din kami sa ibang mga agencies, sa mga LGUs o kaya sa mga schools. Ibang schools kasi meron silang mga board kung saan merong mga parents. Napaka-importante po nito. Meron din po tayong batas sa Pilipinas. Recently, nag-start na sila nag-roll out sa Philippines. Ito po yung Parent Effectiveness Law. Yung layunin po ng batas na ito ay turuan yung mga magulang kung paano ba sila maging effective. May mga modules din po kung paano maging magaling na magulang. So ito po ay nasimulan na rin sa Pilipinas. Nagpa-pilot na sila sa iba't ibang mga probinsya. So yun po yung mga kasama namin ng mga partners sa pag-implement ng mga programa namin. Saan na ba kayo umiikot niyan, Lord, dito sa Pilipinas, bukod dyan sa Antique? Yung pilot po namin ngayon ng mga probinsya, sa Luzon po, sa may Bataan, at sa Metro Manila po sa Quezon City. Meron din po kami sa Masbate, sa Iloilo, sa Antique, sa Leyte, sa Lanao del Norte, sa Surigao. Ito po yung mga pilot namin na mga provinces. Ibig sabihin pong pilot, nagte-testing muna kami doon. Later on, kapag okay na po, mas marami na po kaming mapupuntahan ng mga probinsya. Meron po kaming ginagawa din na research study. Nagpa-partner kami sa mga state university o kaya sa mga pribadong universidad para yung mga estudyante nila o mga guro mag-conduct ng research kung paano nababago ng programa yung pag-uugali ng mga estudyante at ano yung naging resulta nito short term and long term. So, meron na po kasing mga pag-aaral nito sa Amerika, sa Canada. So, gumagawa kami ng parang local po na version para mapakita natin sa DepEd at sa Kongreso na talagang may ebidensya at pruweba tayo na may epekto yung programa. Alright. With that, Lord, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. Lord Leomer Pomerada, thank you very much sa oras. At Ares, meron ka pa bang ibang parting message kay Lord? Ang maganda talaga yung advocacy na yung World Youth Alliance i-adapt din ng ibang civil society. Sana, dapat kailangan talagang palaganapin yung agree ako doon sa sinabi ni Lord na pag hindi natin naagapan yung pagbagsak ng values ng ating mga kabataan, we'll be facing a very bleak future. Totoo. Sabi nga, di ba, lumang kasabihan na to, pero this rings true hanggang ngayon. Kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Di ba? Yun pa rin, doon pa rin tayo nakaangkla. So, maraming salamat, Lord, and we wish you all the best. More achievements sa iyo. At sana nga... Tulugit nga salamat. Oo, at sana nga... May pala, Kuya Ray, bago natin pakawalan si Lord. Sige. Tayo ay napapakinggan, Lord, all over the world, lalo na yung mga naaabot ng aming shortwave broadcast. Tulad ng programa na natin dun sa unang interview, hihingan kita ng mensahe sa dialektong Kinaraya dahil maraming gustong mga taga-Antique na matagal lang din nakakarinig ng Kinaraya. Sige po. Actually po yung Kinaraya, lingwahe na po siya.
So mayad-ayad nga aga, mayad-ayad nga adlaw kaninyo nga tanan sa tanan nga mga taga-Antique, mga kasiwan mako ang gapamati ridya kanamon kadya nga adlaw. Kadya nga bulan nagaselebrar kita kang aton nga Binrayan Festival basi gusto niyo maguli ridya. Duro ridya ang mga gakaratabo kadya nga bulan, may mga programa nga pwede didto kamo mag-irimaw inyo mao kay inyo nga mga pamilya kag inyo nga mga amigo kabay pa nga makalagaw man kamo ridya kag makauli sa aton nga probinsya. Namit ridya ang pagkaon kag fresh ka ang hangin kag kabay pa may ridyan kaninyo nga gusto man ridya maguli sa Antique. Amo lang ra kag duro-duro gid nga salamat. All right. At, Halong. thank you, Lord. Maraming salamat din po. Maraming salamat. Thank you. Yan po ang ating ikang feature Filipino for sa ating segmentong Pinoy Ako. Hindi lang siya Pilipino, Hindi kaya rin. siya ay isang world Oo, citizen. grabe, no? Kabata-bata, naging presidente ng youth organization. Di ba? Nagpunta ng New York, nakakilala ng mga World leaders. World leaders sa edad na 20, 22, 23. 22, 23, itong si Step nanonood lang ng K-pop concert ito naghahanap ng di ba? Pero itong si Lord matindi ito. Okay. Well, diyan po tayo unti-unti magpipilid ng ating third episode. Ay katlong episode na natin ng ating Bridges on Air. Maraming salamat, Ares. Maraming salamat din, Kuya Ray, at sa pagkakataong ito. Isa pong karangalan na mapabilang sa broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Kami naman nagpapasalamat din. It's always an honor to have you with us. At saka, of course, yung aming pagbibigay importansya sa partnership ng Radyo Pilipinas World Service, PBS-BBS, at of course ng Commission on Filipinos Overseas, at of course ang ating high regards kay Secretary Dante Clink ng CFO. Ganoon na rin kay Director Fernando Amparo Sanga. Ayan, si Director Dindo. At sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa Master Control, ang ating Executive Producer si Ms. Steph Vicente, ang nasa control ng ating Master Control, si Ate Susan Aison, and of course, sila Hero at saka si Jerome Toledo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Si Ares Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.